loob. May breaking news po tayo at tulungan niyo po kung ibalita ito at ikalat po natin. Kasi po ay hanggang alas 5 na lang po kami dito dahil puputulin po ang tubig at kuryente dito sa loob ng compound ng KOJC. Yes po, tama ang narinig ninyo. Puputulin ang tubig at kuryente dito sa loob. Kaya mapipilitan po kaming lumabas just in case. Kaya tulungan niyo po kami. Ikalat po natin ito dahil ito ay may media blackout. At this is the time, kailangan po natin ng tulong, especially ni Mayor Baste, ni VP Sara, na makialam na dito at mag-intervene. Dahil talagang ang administrasyon ni Marcos ay talagang gigipitin na po kami. No? So, napakadelikado po ito. Tatandaan ninyo, napakadaming pulis dito. May mga bata dito. May mga karamihan dito ay kababaihan. At isipin ninyo kung ang buong compound ay walang kuryente at ang mga pulis dito ay lagpas 2,000 at mahahabang armas ang dala. At kami po dito ay walang armas. Kamera lang po ang aming armas. Pero syempre kung madilim, wala pang kuryente, napakadelikado po ito. Especially sa mga kababaihan dahil napakarami pong pulis dito. Napakaraming mga lalaki dito. So, siguro, tulungan nyo na kaming manawagan, ikalat nyo sa social media ninyo. It's about time Mayor Baste ay makialam na dito. Hindi pwede sigurong hindi na siya makialam dito. Si VP Sara ay siguro ay mag-intervene na rin. Napakadelikado again. 5 o'clock po puputulin ang kuryente at tubig dito. Lagot kami dito kasi tingnan nyo po ngayon wala nang pinapapasok. Bawal na magpasok ng pagkain. Kaya gugutumin po kami dito sa loob. Ano po ang purpose nila? Hindi sa ayaw nilang pumasok talaga. Ang gusto nila, lumabas ang tao dito. At bababuyin tong lugar na ito. Magtatanim sila dito ng kung ano-ano. Pag sila na lang ang tao dito sa loob. Kasi syempre, kung gutom na kami, hindi na kami makakain, putol na ang tubig, putol na ang kuryente, mapipilitan na kaming lumabas. And I think it's about time na makialam na Senator Bato, Senator Robin Padilla, Senator Bongo, PRRD, Mayor Baste, Kong Pulong, VP Sara. This is the time na ipakita nyo sa taong bayan, kayo ay nasa likod ng pagtatanggol sa mga taong naaapi. Sa katunayan, meron namang generator dito. Malaki naman ang generator dito na kayang patakbuhin ng buong Davao. But syempre, kung pati kuryente ay puputulin nila, definitely pati generator puputulin nila. Wala po kaming magagawa kung anong gagawin nila. Mahahaba po armas nila, napakadami nila. Kaya they can do whatever they want. Pagputol na ang kuryente, tapos na kami dito. Delikado po yan. At itong info na ito ay hindi ko sinasabi sa inyo dahil gusto ko lang gumawa ng chismis. Ito po ay galing mismo sa pamunuan ng KOJC at kami ay naatasan na ikalat po ito. So ito po ay hindi ko sariling desisyon, hindi ako gumagawa ng chismis, hindi ako gumagawa ng balita, at higit sa lahat, tatandaan niyo po, hindi po kami nangunguna sa KOJC. Lahat po ng binabalita namin ay instruction coming from KOJC. Uulitin ko po, kasi baka may mga nagsasabi dyan na bakit namin ibinabalita at pinipreempt namin yung plano. Hindi po. Yaan po, lahat po ng sinasabi ko dito ay may go signal. Sa katunayan, sila pa mismo ang nagsabi sa akin,
ikalat nyo na tong balita na ito. Humingi na tayo ng tulong sa national government. Okay? Hindi po ako nagbibida-bida, kaya po nandito ang Banateros para hindi magbida-bida. Hindi po ako nandito para magbida-bida, kung hindi maging kasangkapan sa pagpapakalat ng balita. Ulitin ko, coming from KOJC, puputulan po ng tubig at kuryente mamaya. Ang supply po ng pagkain ay hindi ko na alam kung gaano katatagal. At ang lakas pang kumain ni Boss Dada, ang lakas pa kumain ni Master Judea. Kaya pag naubos yun, wala na kaming kakainin, lalabas kami. At pag lumabas ka, hindi ka napapasok. And yun ang gusto nilang mangyari. Hindi na kami makapasok. Ngayon, legal ba yun? Of course, illegal. Nasa batas ba yun? May batas ba kay Marcos? Of course, wala. Kinordonan nga nila ito eh. Nag-human sila barricade dito. Ultimo abogado, ayaw papasukin. Ako nga, media, ayaw papasukin. Di ba? Kasi marami na daw media sa loob. So, maninirahan na po sila dito. Hindi po natin pwedeng i-insist kung ano ang batas ay batas dahil si Torre po ay hindi nakikinig sa batas. Ang sasabihin lang niya, basta gagawin namin ito at saka na lang kayo magreklamo. Parang sinabi mo, kung patayin kaya namin kayo at saka na lang kayo magreklamo. Hindi naman namin gagawin yun. That is just an example. Di ba? Example lang po yun kasi hindi naman kayang pumatay ng kahit na ipis nitong mga taga KOJC. Mapapayapang tao po sila. Huwag nyo lang talagang gigipitin. Pero palagay ko, dahil sa laki ng kahihiyan ni Torre, Torre, you are a failure. Let me repeat that. You are a failure, Torre. Kaya gagawa ka ng kung anong-anong aksyon. Kaya nga nakakatakot yan eh. Isipin ninyo, gabi rito, walang kuryente. Ang laki to ng lugar nito. May dukutin silang babae. Kawawa yung babaeng yon. May dukutin silang bata. May magagawa pa ba tayo? Meron silang gustong yariin dito. May magagawa pa ba tayo? Wala na. Madilim. Wala ang kamera-kamera sa dilim. Sabi dito, KOJC, punta na kayo Malacanang lahat. Hindi po kami makakaalis dito. Kasi hindi po aalis ang taga KOJC dito. Dahil pag iniwan nila ito, bababuyin nila. Kaya dapat ang Malacanang ang pumunta rito. What I mean is, dapat ang national government ay tumulong na dito. Kaya muli pong nananawagan, especially dun sa local government, Mayor Baste, Congressman Pulong, PRRD, Senator Bato, Senator Robin Padilla, Senator Bongo. Mag-intervene na kayo dahil bingi si Marcos. Isang tawag lang ni Marcos tong mga pulis na to, lalayas dito. Bingi si Marcos. Ang ganda ng statement na binigay ni PRRD. At higit sa lahat, mas maganda ang statement na inilabas ni BP Sara. Si Marcos until now walang statement. Sabi dito, pag nagkatotoo yan, mas malala pa yan sa martial law. Correct. Kasi po galing lang po ako sa meeting sa pamunuan. Delikado po ito. Talagang sila po ay mananawagan na. At pag wala pong tumulong sa amin ng mga matataas na posisyon at walang magi-intervene dito, dadaanak po ang dugo rito. Kasi hindi po aalis ang mga taga KOJC dito. Kahit walang kuryente, hindi po sila aalis dito. And that is very dangerous. Yan po exactly ang gusto nilang gawin. Mag-create ng issue dito sa loob para ipasa ang blame sa KOJC. Dahil malaking kahihiyan. Nagdala sila ng aso, walang nakita.
Nagdala sila ng gamit para daw marinig yung heartbeat, walang nakita. Ilang ilang araw na po sila dito. So sa madaling salita, nakakahiya na po ito. Ito po ay kahihiyan sa buong pulis, kahihiyan kay Torre. Anong gagawin ni Torre? Gagawa ng kalokohan, possibly, or issue, to provoke mga taga KOJC nang yung blame, yung kahihiyan, maipasa sa KOJC. Kaya nga lagi naming sinasabi sa mga taga KOJC, kalma lang kayo dahil ipoprovoke talaga kayo ng mga yan para maipasa ang blame. Pansinin nyo, si Torre, sa dami niyang mali, wala siyang inamin kahit isa. That is a very bad sign sa isang tao. Ang taong hindi marunong umamin ng mali, ang tendency niyan, ipapasa niya ang mali sa iba. At malaking kahihiyan, samahan mo ng isang taong hindi marunong tumanggap ng pagkakamali, very dangerous. Dahil maghahanap yan ng bubutasan. At ang bubutasan niyan, syempre, obviously, it's KOJC. So gagawa sila ng provocation, bintang, tanim witness, kung ano-ano para maipasa yung kahihiyan niya sa KOJC. Diba? Kaya Marcos, hindi ka ba mahihiya sa nangyayari ngayon? You are a failure. Asa ng intel nyo? Ganito ba ang intel ng pulis? Papasok kayo ng walang warrant? Papasok kayo nang hindi nyo alam kung asa nang hahanapin nyo? Siyempre, bago ka pumasok, ibig sabihin, meron kayong probable reason na nandito o probable cause na nandito si pastor. And yet, wala. Ganyan po kahina ang intel nyo. Ilang beses nyo binakbalik-balikan ang kwarto, ang eskwelahan, etc., etc. And until na wala kayong nakikita. Ganyan kahina ang intel nyo. Kaya po, gigipitin po tayo dito. So, tulungan nyo po ikalat ito sa mga kababayan nating nasa abroad. Kailangan na po ito makarating sa media ng ibang bansa. At panahon na po na pati rin yung mga miyembro ng KOJC sa ibang bansa ay siguro tulungan na rin po natin. Tulungan nyo kami na makaparating to sa national TV sa ibang bansa. Sabi ni Dada, wala daw ba't naandaran TV? Mawawalan po ng kuryente. Hindi po namin sinabing walang kuryente. Pakicheck po yung grammar. Iba po yung walang kuryente at iba yung mawawalan ng kuryente. Gusto nyo i-explain ko pa sa Tagalog? Tagalog na yun eh. Huwag nyo na ako pag-explain sa Bisaya dahil di ako marunong. Mawawalan pa lang. Kayo naman, no? Ang laki-laki na ng problema dito, pag-aawayan pa natin yung grammar. Iba po ang mawawalan sa walang kuryente. Yes po, may generator dito. Pero kung kaya nilang putulin ang kuryente, how much more kaya nilang putulin ang generator? So sigurado, puputulin din nila yan. Again, pati yung pagkain. Puputulin nila ang supply ng pagkain dito. Hindi ka na makapasok. So paano papasok ang pagkain dito? Diba? Just friendly, Banateras, tama ka po. Kaya lang medyo understatement. Walang ya talaga sila, no? They are beyond walang ya.
Sana pupunta si Mayor Bastilla. We are expecting, kasi anong oras na po, oh. Sa katunayan, ilang oras pa lang ang tulog namin. Hindi namin ine-expect ang aga-aga. Nag-spray itong pulis at tingnan nyo na lang kung gaano kaloko-loko ang pulis dito. At kayo na mag-explain kung anong tendency nila. May video po ako, nilabas ko po rito sa live ko. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo. Babae, matanda, nakatalikod, civilian, walang armas, inisprayan. May video po yan, hindi ako nagsisinungaling, check my video. Ganyan po ang pulis. Now, tell me, anong capable silang kaya pa nilang gawin? Eduardo Mahinay, hindi mangyayari yan dahil mahaharang ba nila ang food supplies ng mayor office? Hindi po. Hindi na nga sila nagpapapasok eh. Okay? Chine-check up nila ang bag. Oh. Na-experience ko yan. May video rin ako. Papasok yung sasakyan ng KOJC, hindi nila pinapasok. May video ako. Tingnan nyo, may live po ako niyan. Kinakausap ko yung pulis. Taga KOJC magpapaalam. Isipin mo kayo, papasok ng bahay nyo, magpapaalam kayo sa pulis. Bahay nyo, magpapaalam kayo. This is pure harassment. This is pure harassment. Dapat si Basti talaga maghatid. Possibly. Kung si Basti mismo maghahatid, baka. Diba? Kaya nga kailangan pumasok na dito ang local government ng Davao. Parang hostage na kayo dyan. Yes. Yes po. Hindi ko rin maintindihan. Tanong nyo po sa social media. Tama po yung question mo at very valid yung question mo, Princess Charles Ortego. Pero ako, hindi ko rin maintindihan. Pero siguro, i-post nyo yan sa inyong itong tanong na ito para tulungan na rin kami ng AFP. Sabi niya kasi, bakit po hindi gumagalaw ang AFP, Coach Oli? Yan. Kalat po nyo, bakit AFP hindi kami tinutulungan? Ang ganda naman ng statement ni BP Sara at ako'y natutuwa naman sa sinabi niya. Kaya lang, pwede po bang makahingi pa ng tulong, BP Sara? Mag-intervene na po kayo. Bakit tahimik ang CHR? Hawak yan ni Marcos. Patulong kayo, NBI? Well, magkakagulo po. Di ba nag-search na po ang NBI dito? Di ba? Walang mga pautot-pautot. Isang oras, tapos. Ito si Torre, mahilig magpautot. Oh, totoo ito, isa pa to. Ambulance ng LGO Davao ayaw papasukin. Bakit Torete na bang KOJC? Oh. Ambulance ng Davao ayaw papasukin. Di ba? Ganun na po sila katindi. Si Dwight daw i-block nyo, may moderator ba? Mag-withdraw na sana si Sara ng support. Ano po mang iniantay niya? Ang SMNI po ay nag-withdraw na ng support kay Marcos at subaybayan natin ang next step. Meron pong next step. Meron pong next step. Ayoko munang sabihin basta meron ng next step. Napag-meetingan na po. Nakakainis ang nangyayari ngayon sa bansa natin. Si Abalos, akala natin gentleman kausap. Under oath sa Senate, nagsabi siya aayusin niya. Pagkatapos ng sinabi niya sa Senate na ganon, eto nangyari. Ginulo ng mga pulis ang KOJC compound.
Dati sinasabi nila, hindi totoo yan, announce kayo ng announce, hindi naman sumusugod ang pulis. Blah, 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 blah. O, di ba? May mga gumaganon pa. O, hindi agad sumugod. Hindi agad-agad. Medyo nag-antay kami ng 1 week. We are trying to preempt nga para kaya namin ina-announce para wag na nilang tuluyan. For how many days, hindi nila tinuluyan. Pero tinuluyan din. Kaya kami nag-a-announce kasi meron po kaming natatanggap na intel. At yung intel na natatanggap namin nangyayari. Hindi katulad ng intel ni Torre. Yung susugod, confirm, di ba? Na-delay lang ilang araw. And exactly that is what we want. Ma-delay or hindi na matuloy kaya ina-announce namin. Ngayon, kung sakali matuloy yan, malay natin, ito na maging mitya. Dahil no choice na ang AFP kung hindi pumasok. Dahil no choice na si Baste Duterte, si Pulong Duterte, si BP Sara, ang mga senador, Senator Bato, Senator Bongo, at kung sino-sino pa, hihinga ng tulong ng KOJC, Senator Robin, na makisama na. Sabi ni listener, hinostage ng KOJC and that's the truth. Ma'am, mamaya na ako ha. Iniwan na kayo ng mga senador. Hindi naman siguro, no? Pero, pumunta naman si Bato rito eh. Kaya lang medyo generic pa yung statement niya. Pero tingnan natin. Baka naman tumulong sila this time eh. Ha? Kaya nga tayo nananawagan. Wait lang ha. Give me 1 minute. Iihil lang po ako ha. Huwag kayong aalis. Yan. Dala ko pala yung mic. Baka narinig yung flasher. Okay, eto yan. Ito yan. Habang nasa live po tayo, sila po ay ang mga heads po ngayon ay kasalukuyang nagmi-meeting. Again, naatasan lang po tayo na habang sila ay nagmi-meeting, ay ikalat na po yan. So, sa mga kapatiran ng KOJC dyan sa ibang bansa, at sa mga social media nyo, ikalat nyo, para sa ganun ay may, bago mangyari yung 5 o'clock, ay may mag-intervene na. Again, delikado po yan. Pag nawalan ng kuryente, delikado po. Yes, mananawagan na po sa AFP. Yan po ang yan na po ang mga pinag-mimitingan ngayon. Kaya nga din, ulitin ko po, kaya nga ako naatasan na ikalat ko rin para yung ating mga viewers, mga Duterte supporters, mga legit Duterte supporters, ay ikalat po ito.
tulungan nyo kami sa inyong mga social media. Ikalat nyo, panawagan nyo ang tulong na meron mag-intervene. Wala na po. Kahapon po medyo may nakakalusot-lusot pang nakakapasok eh. Ngayon hindi po. Kahit magpakilala kang taga kay OJC, ayaw na nila. Unless yung abogado. Eh yung abogado nga nahirapan pa eh. So siguro pati yung mga iba, yung ibang may concern sa KOJC, siguro it's about time kalat na rin nila ito. Manawagan na. Just friendly, totoo, inaangkin na nila ang Banateros. Ay, ang Banateros, ang KOJC. Sabi dito, BBM is the best sa katangahan. Wala. Wala siya. Parang hindi niya alam kung anong nangyayari. Hindi nila alam anong nangyayari nito si BBM. Sabi ko sa inyo, isang tawag lang yan. Pull out sa mga pulis na yan. Coach Oli Idol, di pa nakikiramay mga tribo. Wala pa. Hindi ko po alam kung sino-sino mga katulong natin, ha? But we feel alone here. Saglit. Bakit ano meron? Sino yan? Sino? Si Kuya Marlon po yan. Yung executive pastor. Ay, hindi mo pasukin? Ayaw papasukin? Saan yan? Ay, nasa po yung sa grocery. Baka hindi kami makalabas eh. May ayaw. Pati yung executive minister, ayaw papasukin. Brother Marlon. May human barricade pa rin ba? Sa Emerald. Ay, ang lupit talaga nila. Ayaw papasukin. Tingnan nyo mga kababayan kung paano po kami. Loko-loko talaga itong mga to. Loko-loko talaga oh. Ay, pati yung mga high ranking dito ayaw papasukin. Sugod po ako doon. Susugod ako. Tatry ko makalusot dito. Try lang po natin makalusot. Samahan nyo ako ha. Try natin makalusot. Kasi may human barricade sila eh. Nandito po yung mga abogado. Try natin. Basta tayo, samahan nyo ako ha. Sana makalusot. Hello po, magandang hapon. Ito, nainitan din sila. Sumilong din sila. Pero hindi ko alam eh. Gera na itits. Hindi na makapasok. Doon, punta. Hindi tayo makalabas.
Punta ako doon, ma'am. Ay, sus. Ang daming pulis, oh. Pagka may hina-hina sikmura mo dito talaga, talagang uurong na itlog mo rito. Ay. Akala mo martial law eh. Kaliwat kanan pumunta ka, may pulis. Ay, kaliwat kanan ng pulis. Ay, ang init pa. Ito po sakit ng iPhone eh. Nag-overheat. Mainitin din yung... The fighting spirit and the conviction ng mga kawawang sibilihan at nananampalataya ng kingdom of Jesus Christ. All of this ay nanggaling sa utos ni Marcos. Correct. Pinapatupad ng kanyang Marcos. Forest na malademonyo din ang utak si Marbil, si Abalos at si Tony. Kaya nananawagan tayo, Armed Forces of the Philippines. Correct. We do not sing a combat. Tingnan ko kung ang tapang ng pulis pagka nakilamang AFP. Call your commander-in-chief. Advise him to stop this madness. And also si Gibo Chudoro. You are creating a situation that will force people to fight the government and then you will declare martial law. That's the game plan. Kaya mga kababayan... Andito yung ayaw papasukin? Hindi po gagawin yan. Bigyan lang ng at may Ginoong Gibo Chudoro. Nandito yung ayaw papasukin? Advice ang kanilang commander-in-chief na nakapaliw na sa pag-utos Wala ng nagpunta. mga karahasan at Tingnan lang natin, silipin natin. pag-asa sa karapatan ng mamamayan sa Kingdom of Jesus Christ dyan sa Davao City. Ay but better they resign now. Nakakaya na may ganyan na sila mga puti at may nakakapal. Medyo malaki lang to talagang lugar na to. Talagang pag nagpunta ka sa... This is total and complete madness. The government cannot be the law violator and the government cannot be the criminal na dapat niyang labanan against its own people, which is now exactly kung anong ginagawa ni Torre. Ito na yung... good morning. Pastor, ayaw papasukin. Ito yung abogado. Yung may payong po, ma'am. May payong. Na kanilang nabanggit sa akin dahil meron silang mission yung implementation po ng warrant of arrest. Tinuturing na yan ang mission. Parang Pastor ng KOJC ayaw papasukin. kami dito. Wala, nagpabungol po. Nagpabungol po. Attorney po yan sa aking Pasok ako. Pwede pumasok? Pan-document, media. Kasama ni attorney. Sir, pasok ako ha. Ha? Okay lang sir, papasok ako. Do-document ko lang kasama si attorney. Ayaw. O, ayaw talaga. Ayaw papasok. Paano naglingkuranan, be? Jesse, lingkuranan doon. Hindi, pag hindi pumayag yan, ayaw talaga. Ito para makuha lang. Yan o, ayaw pong papasukin. Ayaw din akong palabasin. So, ganyan na po dito. Tayo'y parang nakakulong na sa sarili natin. Hindi ka pwedeng lumabas. Pinakausap na po ni Atty. Dina. Para tayong nakakulong dito. House arrest, ika nga. Hindi ko alam kung kasama sa kanilang warrant ang house arrest.
Ganito po kadami ang pulis dito. Talagang hindi ka makakalabas. Ang dami niyan. Pagka sinabi nilang hindi ka lalabas, talagang hindi ka lalabas. So, makikinig na lang po tayo. Napakarami niyan. May mga armas pa. So, kahit pastor. Sige, kuya. Thank you, kuya. Ayan. Siguro it's about time na manawagan na tayo sa AFP, kay Mayor Baste, kay Vice President Sara. Sige lang. Ako lang. Ito lang pinapayungan ko yung cellphone kasi pag nag-overheat, nagpapatay eh. Ako okay lang. Ganyan po ngayon, no? Ganyan na po katindi ngayon. Ay, national government, siguro, Senator Bato, Senator Padilla, Senator Bongo, Vice President Sara, PRRD. Hindi po nangyari sa inyo to. Malaki po ang natulong ni PRRD sa mga pulis. Ano pong nangyayari ngayon? Baka pwede na kayong mag-intervene. Dahil kami mistulang nakakulong. Kami mistulang naka-house arrest. Bawal pumasok, bawal lumabas. Wala naman po kami magagawa dahil napakadami nila. Mga armado pa. At mapapayapa po ang mga taga-KOJC at wala naman silang armas. Dasal lang po ang armas natin. So siguro humingi tayo ng tulong. Sa mga nanonood ngayon, nakikita nyo naman po ang sitwasyon. This is not fake news, this is live. Live na live po ito. Tulungan nyo po kami sa social media. Ikalat po natin ang nangyayari ngayon sa Davao. Ang tagal po inayos ng Duterte ang Davao sa isang iglap. Ganito ang nangyayari. So humihingi lang po tayo ng tulong kung sino man makakatulong, makapag-intervene. Dahil talagang si Marcos ay tila bulag at bingi. Wala man lang siyang kahit statement. Even the mainstream media, may media blackout po ngayon. Yan. Okay lang. Hindi po totoo yung sinasabi ni Marcos na batas ay batas. Wala na po sa batas ito. This is just pure bullying. This is just pure power. This is not law, this is power. So wala tayong aasahan kay Marcos. Wala tayong aasahan dito. I think outside force na ang aasahan. Hopefully AFP will come in to intervene. Nagkaroon ng panic attack, hindi makahinga, nung bumaba ang oxygen level, at also mga matatanda na bumaba ang pulse rate. Kasalanan dito Ayong hapon sa tanan. Para sa itong mga igsunan niya, mga supporters, bawal kamo musulod as long as wala kamoy authorization. Malikon ako. Para sa mga igsunan nato, Authorization daw. mga media o ubat pang interesadong tulod, palihog lang. Sino magbibigay ng authorization? O authorization para kamo kasulod. Natay ongoing nga service of warrant of arrest. Ang uban nga musulod nga magkapag-obstruct sa maong legal kapag tabaon Ayaw sa po si Philippine National Pastor Police nila, ayaw papasukin. magkatubang Susunod na ako kay Atty. Dina. kapag katong nasa sulod na gustong mo gawas, pwede mo gawas. Ako, alang sa mga kaibigan, pero sa PPP, pwede ka mo gawas kung kalagayan ngayon, there is a total breakdown of government. Atty. Dina. Attorney, ano sabi? Ano sabi? Ayaw. Ayaw, may kinausap ko
po si Colonel Butil. Ah. Nag-request siya kay General Torre kung pwede napapasukin si Executive Pastor Marlon Acobo kasi siya ang head ng religious community. And that is where his church is. Ayaw papasukin. Ayaw. So ang At saka authority, Sunday ngayon. At saka narinig mo yung sinabi ni General Torre na hindi pa papasukin. so ang authorization manggagaling kay... General Torre daw. Oh, grabe. This is already a violation of the constitutional right to the right of religious freedom. At saka ayaw akong palabasin, sasama ako sa inyo eh. Ayaw na rin akong palabasin. So, hindi ba ito illegal detention, attorney? This is already illegal. Hindi tayo pinapapasok, hindi pinapalabas. Kung hindi ako abogado, hindi siguro ako pinapasok. Yung dalawa kanina. Pinapalabas ako, sabi na ito para may media coverage lang si Attorney Dina. Ayaw akong palabasin. So, para tayong nakakulong dito, house arrest. Hindi na to house arrest. This is already illegal imprisonment. Illegal imprisonment. O yan, galing po sa abogado. Illegal po yan. Ayan po. Puputulan pa tayo ng tubig at kuryente mamayang gabi. Ayan. Ano ito? Are we at war? Ang ginagawa niya is containment and hindi na pinapalabas sa mga tao. These are war tactics. Are we at war? Yes. War Are we at tactics. war, Filipinos? Pati mga pulis, ang dami. At nagbigay ng ultimatum si Torre ng hanggang alas 5:30. Totoo ito, para tayong nasa gera. Pero wala pang Observe nyo, pag tinatamaan ng camera ko, ang daming pulis. Nagsasabi siya nun. Bigla na lang lumusog. Okay? Tingnan mo yung kasinungalingan na kanilang sinasabi. Bigla na lang lumusog. Ito mga nasa likurang bahagi ng mga pulis, bit-bit yung kanilang mga armas. Okay? Tapos, Ay, talaga naman. Pilipinas. Marcos, manang-mana sa tatay. Oo, grabe. At pag pinutulan tayong kuryente ngayon, that is very dangerous. Yes, because then they can plant anything inside. Hindi, tsaka may armas sila, maraming babae dito. Kaya nga, they can plant anything inside, they can do anything inside with impunity. Malay natin, are they going? At sabi ni General Torres sa akin, they're looking for persons, not items. Pero kung they will Mag-search sila, they will cut water and light, what is there to stop their people from doing anything with impunity? Whatever it is. Anong kaso doon kung sakaling putulin ang tubig natin? Wala naman tayong ginagawang masama. Bakit nila puputulin ang tubig at kuryente? Exactly. Ayan po. Dami. Look at this. Ang dami, parang gera. Paano tayo papalag niyan kahit anong sabihin mo? Kahit anong sigaw mo dyan sa ganyang kadami? Pag pinutulan ka ng kuryente, oo ka na lang kahit ayaw mo. This is exactly power tripping kay Torre. This is a takeover of the KOJC facility without due process of law. Yun, tama. Exactly. Diyan po sila mahilig without due process of law. Ayaw. Ayaw ko pasukin. Si Marlon, sinabi ko na religious freedom is the head of the church here, Sunday ngayon, ayaw ko pasukin. Except for water, food, medical assistance, wala ko pasukin. So, yung decision ko ngayon. Wala na po tayo. So that's the legal team. The executive, nagpaplano doon. And then the legal team dito. May galiwaw. We tried. Kasi nung una, medyo mabait pa sila pag sinabing taga-SMNI. Kailangan ng coverage, kailangan ng coverage. Sinatawag ako, pinapalabas ako. But today, kahit magpakilala ka ng taga-SMNI, wala na sila. Hindi na nila ino-honor kahit ikaw ay media. Pakitang tao lang pala yun.
Kasi siyempre, kailangan mo ng media coverage. Eh. Anong sense nun kung kayo ay kumukuha? Di ba? Anong sense nun? Eh, kayo lang yun eh. Malay namin kung doktorin nyo yan. Ah. Hmm. Hmm. Kainis. Wala na to. Wala na to. Oh, sabi nga ni Atty. Dainan, this is not just illegal detention. This is illegal without due process of law. Papakinggan natin si Atty. Dainan, i-interviewin po siya. Ma'am, okay lang, kapitan ko siya. Ma'am. Okay lang kakabitan kita, Mike. I-receive natin marami nang tumatawag ng mga retired generals, no? Pero ngayon po, Hello, Kapitan ko hello, po ng good mic si afternoon. Atty. Dainan at i-interview siya. kundi si Okay. Atty. Dainan So Tolentino. maririnig po natin si Sa ating Atty. program. Dainan. Magandang tanghali po, Atty. Dainan. Magandang tanghali sa inyong lahat at sa lahat na nakikinig ng mga Pilipino. Magsasabi lang po ako na si Executive Pastor Marlon Acobo lumabas po at ngayon hindi na po pinapasok ni General Torre. Kinausap ko po ang Sector Commander sa Gate 18, yung gate po kung saan papasok sa Kingdom. Hindi nga po sana ako palalabasin, pero mabuti na lang po, may nag-open sa kanilang riot shield na line, and nakalabas ako. Nakausap ko yung sector commander doon, pero sabi niya, kakausapin niya si General Torre. Ang sabi ko, dapat papasukin si Executive Pastor Acobo dahil siya ang religious head ng Kingdom of Jesus Christ, and this is a Sunday and he should be with his flock. But ayaw ni General Torre, and after nalaman ko from the sector commander, nag-announce sa loudspeaker si General Torre na pwede lumabas pero hindi pwede pumasok maski mga taga-kingdom, mga nakatira dito na mga kingdom citizens. Ang pwede lang pumasok is water, food, and medical assistance. So, ayaw talaga nila. So, hindi nakakapasok ngayon si Executive Pastor Acobo. This is already a violation of all the constitutional rights of Pastor Acobo as well as the right to religious freedom of all the kingdom citizens inside the compound. This is already not a search, not a warrant of arrest, the implementation of a warrant of arrest, but this is already a siege of the kingdom compound. Clear. Atty. Dainan, po ito, nakasama ko po kayo kahapon doon sa ating pagbibigay ng suporta na hindi po maabuso ng tutututo ng illegal na paglusob at pag-okupa ng mga pulis ni Marcos Jr. ang compound ng Kingdom of Jesus Christ at mga kababayan ting Pilipino. Are you still there inside, Atty. Dainan, and you are now trapped and held hostage as equivalent to na parang inabdak at dinukot na nila kayo nila General Torre? Am I getting it right na nandiyan kayo nakatrap ngayon sa loob? I will clarify. Kanina, tatlo kami ng abogado, Attorney Jeric Emuy, Attorney Gloria Arafol, and myself were not allowed to enter initially. But then, when I made, nung kinausap ko yung media sa labas at gumawa ako ng statement, and another lawyer who was inside, nagpumilit na papasukin kami, pinapasok kaming mga lawyers. But kami lang mga lawyers ang pinapasok. Aside from that, the kingdom citizens are not allowed to enter, including and up to Executive Pastor Acobo. Yeah. Very clear po, Admar, no? Franco, ang binanggit ni Atty. Dainan. This is now a siege. This is now a seizure. Pangaagaw, pangukupa, illegal na ginagawa ng Estado. Siyempre, wala nang iba ng utos dito. This is Mr. Marcos. Ganito kalakas ang loob with impunity ni General Torre to abuse and violate people's rights and constitutional rights ng mga tao. Even lawyers, pinabastos na niya. Atty. Dainan, ma'am. Yes, sir. Bukas kasi holiday. Yes, sir. Ano taong bayan? If we are on peaceful and pacified resistance para hindi po mag-escalate ang tension, what are the legal options na pwede pong makatulong na maibsan
ang pangtatahasa, pagkalapastangan sa karapatan at kalayaan ng ating mga kababayan. Ninyo, including kayo dyan, sa loob ng nangyayari ngayon sa Kingdom of Jesus Christ, Attorney Daina. I will clarify. I think the lawyers can come and go, but the ordinary citizens and even the kingdom administrators cannot. But as to what we can do, I have to say that we are held hostage until Monday because on holiday ang courts. The only thing that we can do now is to do passive resistance. Do not offer any violence because I am afraid that if we offer any violence at all, this just might be the catalyst for the calling of martial law, which I am very much afraid of in Davao City. I hope it will not happen. Attorney Daina, as you were being interviewed namin na Admar, live ngayon sa buong mundo, there are already a lot of generals retired na nagsasabi na yun nga ang direksyon. There will be martial law in Davao region to cripple not only Kingdom of Jesus Christ and paralyze the operations of SMNI, Kingdom of Jesus Christ, but rather also to cripple and paralyze the Rodrigo Duterte, Basti Duterte, and the Vice President, so that the entire Davao region will not become a sanctuary of resistance and opposition to the Marcos government. These are opinions na pinapapasok ngayon ng mga retired generals. Attorney Daina, Yes, as sir. a human rights practitioner and ikaw ay naninindigan sa mapayapang pagtutol sa mga panggagahasa at paglapastangan sa karapatan at kalayaan ng mamamayan, how would you address the people of Davao right now? Taga Davao rin po ang pamilya ninyo at pinag-ugatan, and how would you address the government na may hindi naman lahat ay susunod dito kay Marcos at kina Tory at Abalos at Martin? Please do so, Attorney Daina. Sir, I have to remind you that I am a citizen of Davao. I voted for BBM, but I also voted first and foremost for Sara Duterte. She was my choice, and because she said that we will vote for BBM, I voted for him. However, and I also voted for Baste Duterte as my mayor here in Davao City. Now, however, they are trying to subvert the rule of law by trying to do things so that we will go to martial law. This is already unacceptable. We are also citizens of the Philippines, even if we are Davaoenos. If they have any beef with the Dutertes, then let the beef be with them. They should not, and it is unacceptable that they will include the citizens of Davao City in their quarrel with the Dutertes. If this is political, then let it remain so, but do not let them trample on the constitutional rights of the citizens of Davao City. We are also Filipinos. Well said, Attorney Daina, napakaganda ng tinura ninyo. And ako po'y, in my behalf, bilang mamamayang Pilipino, kaibigan po natin ang batas at katarungan, and we respect so much Attorney Daina, Attorney Torion, for giving their services na napaka-time if you are defending like Kingdom of Jesus Christ, Pastor Kibuloy, with their basic rights sa batas ay kalaban at kriminal ang pagtrato ng gobyerno ni Marcos sa lahat, including ang mga Duterte. Now, Attorney Daina, my final question, my end, at alam ko may tatanong sila Admar, and sorry for having your time with us, pero this is needed. Attorney Daina, ano po ang nakikita ninyong kalagayan ngayon dyan sa compound? Kasi may deklarasyon si Nick Torre, itong general ni Marcos, na puputulan ng supply ng kuryente, supply ng tubig by 5 p.m. or 5:30 para po mapilitan daw na mapalabas si Pastor kung siya naglulungga, at gagawin daw nila ito dahil ito ay bahagi ng kanilang mandato na ipatupad ang order ng korte. Attorney Daina. What he is doing is already an overkill. The people inside the compound have offered no violence at all, even when they initially entered the compound using force and tear gas. The people here have not offered anything but passive violence using only their voice. The people here have no weapons. The people here have nothing but their voice and their phones. What they are trying to do is not just trying to flush out Pastor Kibuloy. It is causing untold suffering to all the people inside this compound. So what they are doing is already overkill and beyond the pale of law. Yun, klaro po. Thank you, Attorney Daina. Mag-ingat kayo dyan. We are in solidarity and in prayer, and I am offering my personal decision to go back there kapag nakalusot tayo ulit. Attorney Daina, thank you so much. Back to you, Admar. Yes, Attorney, magandang umaga, may buntag. May buntag. Sa kasalukuyan po, lagpas na po 24 oras. May hanap na ba sila, Torres? Wala po, hinalughog na po, pati manhole cover, pero wala po silang nakita, kundi mga dumi.
yung unlimited or meron lang talagang designated time na yan at ang sa pagkakalam natin ilang beses yung isang gusali, ilang beses nilang inikutan. So, pwede po ba yan at meron po ba kayong experience na nagkaganyan na before? This is the first time. The operative word here is reasonable. Reasonable dapat ang pag-serve nila ng warrant of arrest. This is no longer reasonable. It is already illegal, arbitrary, and in a way despotic. Yes, also attorney, since we've experiencing all of these atrocities committed by the Philippine National Police headed by General Torre. Attorney Dina, what do you think what's your forecast? Sa ganitong uri na wala nang nire-respetong batas si General Torre, even nakipag-negotiate na po na napakalinaw si Attorney Torion ay kahapon po ng madaling araw. Ano po ang nakikita niyo dito? Ano po ang hahantungan ng ganitong uri ng tao na hindi po may respeto sa batas? Attorney. I'm sorry, I did not get the last part. Na-cut off tayo. Pasensya na, Admar. Yes. Yes, this is from Attorney Dina. Oh. Ano po yung forecast ninyo sa pagkatao ni Torre na hindi po kumikilala ng batas, even he was talking, he negotiated with Attorney Torion, even like before they tried to penetrate the gates at the back of the compound, they said 30 minutes pero hindi po sila nag-comply. They committed a lot of atrocities also there inside sa ating mga kingdom citizens. Ano po yung forecast ninyo sa ganitong puring pakikipag-negotiate kay Torre? I was holding out hope yesterday that I could talk with General Torre to try to ease the situation here inside the compound of the citizens. However, a lot of things have happened since yesterday. I understand that the buildings are again being searched now. Again and again and again. Kailan ito hihinto? I would like to quote something. Power corrupts. Absolute power corrupts. As of the present, this is a very dangerous precedent because now he is in charge of the entire kingdom. He is the only one in power here. And the citizens have not offered any resistance, only passive resistance. So my only saying here is power corrupts, absolute power corrupts. This might not be good for the general. Thank you so much, Attorney Dina. And Attorney, naglabas na rin po yung IBP Davao City Chapter. Di ko alam kung nabasa niyo na itong kanilang naging statement in support kasi kinukunti na rin nila itong labis-labis. Kayo rin po ay naging opisyal ng Davao City chapter ng IBP. Basahin ko lamang po kung hindi nyo pa po nababasa, Attorney. I've already read it and I thank the IBP Davao City chapter for its very fair statement regarding the implementation of the warrant of arrest against Pastor Kibuloy. However, as of now, that was yesterday. As of now, the things have already escalated. The fact na hindi na pinapapasok ang mga kingdom citizens sa kanilang mga bahay. The fact na ang mga police have searched over and over again the past few hours, even at nighttime. The fact na I understand that they are going to get a jackhammer to open something. These are already things that are beyond the reasonable implementation of a warrant of arrest. These are already these are not even bordering, these are already illegal. So I am calling on General Torres, sir, please, sir, I hope you will still be able to finish this today so that no more other violations of law will incur. I hope you will listen, General Torres. Attorney, dagang salamat Dina, sir. Yes, kaya Attorney Dina, may breaking news tayo. Dalawang jackhammer po in-order. Ito basahin ko. Ka-Eric, you're on live, nanonood po kami. Nagpakuha na po ng jackhammer, dalawa. Si General Torre, dito Yes, sa mga i-clarify tao ko niya, kay upang butasin po ang basement area Eric later, ha? at tungtungan ng Seminary College at ng Bible School na binabanggit po. Instructions po niya ay hindi matatapos ang araw na ito na hindi mababasag ang basement floor area na pinapaniwalaan nila na may secret bunker si Pastor Kibuloy kaya nagre-resist ang kanyang mga tauhan. Gusto ko muna mag-react sa Atty. Dina bago
Mar, with your indulgence, and Franco, ng statement ng Integrated Power of the Philippines. Attorney Dina, you're correct. May dalawang jackhammer na parating binubutas ko ito sa pagbubutas ng mga kalsadang makakapal at mga semento. Sir, this is already so over beyond the reasonable implementation of a warrant of arrest. This is already a violation of the property rights of the kingdom, and this is already, like I said, they are doing this with impunity. Hindi na po ito legal. This is so very illegal na po. And this is only based on his belief that the pastor is here. When they have searched so many times already the past few days, that the past day and today, ilang beses na po nila hinalugog, wala po dito si pastor. Claro. Back to you, Atmar, and thank you, Attorney Dina. Attorney Dina, dagang salamat. Thank you very much. God bless us all. Mag-ingat po, Attorney. Thank you. Maraming salamat si Attorney Dina Tolentino. Basahin ko lang yung naging pahayag kay Eric, no? Dito sa mga pangaba ito. Pero ito, Yan po ang sitwasyon ngayon dito. Alam mo, nakakayak ang nangyayari sa bansang Pilipinas. Naiyak ako para sa kay OJC. Naiyak ako sa mga Pilipino. Ayan. May isa pang abogado. Ayaw na rin papasukin. Ito na, kinatok na talaga nila. Kahapon, basta abogado, basta taga kay OJC, basta media, you are free to move around. Ngayon, kahit abogado ka, kahit sa media ka, kahit taga rito ka, you are not free to move around. Pag hinarangan ng human barricade yan, lumabas ka o pumasok, bawal na. Diba? So, hindi yan fake news. Nakita nyo mismo. Executive pastor nila, ayaw nang papasukin. Even lawyers. Wala na tayo magagawa dyan. Paano, Coach Oli, kung putulan ng internet ko dyan? Kaya nga po ako'y live ng live. Nang sa ganon, ay kung sakaling putulan ng kuryente, putulan ng tubig, putulan ng kuryente, marami pong live tayong nagawa na para makapagtanong-tanong, makapagpakalat na kayo ng balita as soon as possible bago kami maputulan. Mahina ang audio? Ha? Mahina po ba daw ang audio? Galit na mga tao dito. Monitor yun. Kanina, hindi rin siya pinapasok sa human barricade. Hindi rin siya pinapasok.